So mga tol, matapos pong pasukuin ni WBA Featherweight World Champion Nick Bull itong si TJ Duhaney sa laban nila na naganap sa Liverpool, England, kung saan nakuha po ni Nick Bull ang panalo sa round 10 via stoppage nang hindi na ipagpatuloy ng corner ni Duhaney ang laban sa round 11. Nabugbog na po kasi itong si Duhaney mga tol at nasaktan talaga ito sa mga body shot ni Nick Bull. Pero trending na trending po sa social media mga tol yung pagtuhod ni Nick Bull sa likuran ng hita ni TJ Duhaney. Matapos mag-bell yung round 1, bumagsak nga po itong si Duhaney mga tol nang tuhuran siya ni Nick Bull. Iika-ika po si Duhaney mga tol nang tumayo. Marami ang nagsasabi mga tol, buti na lang daw hindi daw na-disqualified itong si Nick Bull. Kung sa ibang referee daw yan mga tol, baka daw na-disqualified itong si Nick Bull. Pero sa nakikita natin mga tol, kaya walang ginawang aksyon ang referee dahil si Duhaney po ang naunang may ginawang mali. Noong mag-bell na po kasi yung round 1 mga tol, hindi pa rin binibitawan ni TJ Duhaney ang liig ni Nick Bull. Sakal-sakal niya po ito. Kaya na bad trip si Nick Bull at tinuhuran itong si TJ Duhaney. Sa interview po kay Nick Bull mga tol, napuno daw siya sa ginawa sa kanya ni Duhaney. Frustration daw ito mga tol, kaya nagawa niyang tuhuran. Pinagmalaki nga din po ni Nick Bull mga tol na may background siya sa Muay Thai. Kaya yun, nagamit niya dito kay TJ Duhaney. So mukhang si Inoue na po ngayon ang tinatarget ng kampo ni Nick Bull. Plano nilang ikasa yung laban sa December o kaya naman daw sa early 2026. Wika nga din po ni Nick Bull mga tol, sana daw mangyari yung laban nila ni Inoue sa December. Yung laban daw kasi niya kay Inoue ang gustong-gusto ng mga tao. So tingnan po natin mga tol kung mangyayari yung laban na yan. May mga boxing fans po kasi ang nagsasabi mga tol na iiwasan na naman umano ni Inoue itong si Nick Bull. Malakas daw kasi. Sa kabilang banda naman mga tol, panalo nga din po kanina si Edgar Berlanga sa kakatapos lang din ang laban niya na ginanap sa Orlando, Florida, USA, kung saan tinapos lang po niya sa loob ng first round ang unbeaten fighter na si Jonathan Gonzalez Ortiz ng Puerto Rico. 2 beses nga po pinabagsak ni Berlanga itong si Ortiz. Unang bagsak nang tamaan niya ito ng left hook. Parang ganyan na ganyan po ang nangyari kay Inoue mga tol nang pabagsakin din siya ni Luis Nery sa round 1. So hilong-hilo nga po itong si Ortiz mga tol nang bumangon. Muli na naman siyang bumagsak ng abutan ito ng kanan ni Berlanga. Nagawa pa rin niyan tumayo pero makikita mga tol na wala pa rin ito sa ulirat. Kaya wala nang inaksayang oras si Berlanga mga tol. Sinugod agad niya ito. Isang malakas na left hook ang pinakawalan. Sabay follow up ng kanan. Sandal sa lubid ang kalaban. Pumagit na nga po agad yung referee mga tol para itigil na. Kaya nakuha po ni Berlanga ang panalo via technical knockout sa round 1. Pagkatapos ng laban mga tol, kinall out ni Berlanga si Caleb Plant. Sinabi din ni Berlanga mga tol na ibang level na daw siya ngayon. Ganyan din daw ang sasapitin sa kanya ni Caleb Plant, Jaime Munguia at maging itong si Charlo. Knockout din daw ang sasapitin ng mga ito sa kanya. Meron daw siyang dynamite na kamay, katulad daw ng sinabi sa kanya ni Mayweather noon na meron siyang dinamitang kamao. Wala daw tatayo sa harap niya dahil sa lakas niya. Bukod dyan mga tol, gusto din makipag-rematch ni Berlanga kay Canelo Alvarez. Kung matatandaan mga tol, tinalo siya ni Canelo Alvarez noong nakaraang taon sa pamamagitan ng unanimous decision. Bumagsak si Berlanga sa round 3 pero nagawang tapusin ni Berlanga ang laban hanggang round 12.